Hi po teachers. So ngayon ang ituturo ko po ay kung paano nga ba magkaroon ng grouping sa ating Moodle. Okay, so this is by subject area po. Hindi po siya pwedeng gawin lang ng advisor. So per subject po ito. Okay, so dapat po alam natin yung list ng bawat list of students natin per group. Morning class ba siya or sa afternoon class ba siya kasali? Kasi po dapat sa exam, di ba po ganun po yung magiging schedule natin, yung mga morning class magkakasama sa exam, and then yung mga afternoon class magkakasama po sa exam. So sa groupings po natin, ganun din po yung gagawin natin. Okay, so umpisahan po natin. So sa grade 7 po, actually meron na po ako nagawa. Itutuloy ko lang po. Okay, punta po kayo dito sa may participants under ano po siya, mathematics 7 or kung ano po subject yung iha-handle ninyo. So participants, punta po kayo dyan, click niyo yung participants. And then dito po sa may right side under ng settings, ayan, ay dito pala sa may settings natin, click niyo po yan, yung setting. Okay, and then click nyo po yung groups. Ito dito, groups. Okay, so as you can see po, meron na po akong grade 7 morning and 23 participants po, or 23 members po under grade 7 morning. So kung i-click ko po ito, makikita ko po yung mga participants po. Halimbawa, sa grade 7 morning, meron akong gustong tanggalin or i-add, i-click ko lang po itong add and remove users. Ayan. So ito po yung mangyayari. Kapag gusto ko pong mag-add, ayan, mamaya po ipapakita ko. And then halimbawa yung kasama siya sa list ng morning class and then hindi siya mag-e-exam, wala siyang permit kung paano, kung nag-e-exam ba siya or hindi. For example, si magtitingin na lang ako. Si Aragon, for example, hindi siya kasama sa exam, or kaya si Paula, dalawang estudyante, hindi sila kasama sa exam. I-click ko po yan, and then control, dahil nga dalawa, para di po kayo mahirapan na mag-isa-isa, click nyo lang po yung control, and then si Paula, o kaya isama natin si De Los Santos. Ayan, so ilalagay ko po siya, i-remove ko po siya kasi hindi naman siya kasama sa exam. For example, ayan. So, i-remove ko po siya, so wala na po siya dito. Kung i-search natin siya, Decano. Ayan, so wala na po siyang, hindi na po siya kasama sa mga magpitake ng exam. Ayan, kunwari lang naman po yun. Okay, so ayusin ko na lang siya mamaya. Okay, back to groups po muna ako. So, pinakita ko lang po kasi meron na nga po akong given, meron na po akong nagawa na group. Okay, so ito naman, paano ba mag-create ng group? O, di ba, pabalik tayo. How to create group. Makikita niyo naman po yan kahit wala pa si grade 7 morning, ito po yung makikita nyo. Create group, auto-create groups, import groups, ganyan. So, syempre mag-create tayo ng group. Click nyo yung create group and then yung group name nila is grade 7. Grade 7 afternoon. So, na po nilagyan yan. Save changes po tayo. Save changes lang po. And then, ayan. So, makikita nyo po siya, grade 7 afternoon 0. Kasi hindi pa naman po ako naglalagay. So, maglalagay po ako. I-click ko siya. And then, add user. Kung mapapansin nyo po, lahat po ng nasa group A, kasama pa rin po siya sa potential members. Okay, kasama pa rin po siya sa potential members. So, for example, si Ellie, group B to. Ellie, si Atencio, si Badong, Barcelona, Benavides, Lirog, Esplana, Fernando, Florendo, Dylan. Ayan, kunwari yan pa lang po. Kunwari yan yung, yan po yung mga estudyante na kasama sa group. Sa afternoon group, kunwari lahat na po yan. Okay, i-add ko lang po sila.
Okay, ayan, na-add ko na po sila. Again, kung gusto niyo po silang tanggalin dahil nga po hindi sila kasama, mas maganda po kasi na i-add niyo na po lahat ng estudyante per group, okay? Per class, okay? Para po pagdating ng exam, i-remove niyo na lang. For example, yung kapatid ko si Chudoro Fernando, hindi siya wala siyang permit. O i-click ko lang siya, then remove. Ayan, mawawala na po siya sa aking list of grade 7 afternoon na na group, okay? Ayan. So, syempre ilalagay ko po siya kasi yan yung gagamitin nating example mamaya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung lalabas sa Moodle ng mga bata. Okay, so hindi pa po doon nagtatapos 'yon. So after we add the students po sa mga groups po nila, and punta naman tayo sa back to groups po muna. Back to groups, click niyo yung back to groups. Ayan, so meron na tayong 10 participants or member ng grade 7 and then grade 7 morning naman 20 kasi nagtanggal pala ako kanina. Okay, so sana maalala ko na ibalik mamaya. Okay, so groupings po tayo. Click natin yung groupings. Okay, again, sa group po, doon po natin ilalagay yung mga members by list of students. So dito naman po sa groupings, dito na po tayo mismo mag-create ng groupings. Basta, ayan, click the create grouping. Okay, ganun na lang din po para hindi kayo malito. Grade 7, sorry. Ito po, grade 7 morning. Ayan. Save changes. And then another group, create group for the afternoon class. Grade 7, wala. Sorry po. Grade 7 afternoon. Ayan. So, save changes. Ayan po. Kung makikita nyo po yung activities ng bawat groupings, makikita po natin yan mamaya, babalikan po natin. Okay, so activities 00 kasi wala pa naman po ako na ibibigay na activities sa kanila per group. Okay, so groups dito, di ba groupings man nila ito, then yung groups wala pa po. So kailangan natin mag-add. Okay, so kailangan po natin mag-add. Punta po kayo dito sa sa may symbol ng settings. Click nyo po yan. Ay, joke lang pala. Joke lang po. Wala. Wait lang. Ayan po. So, click lang po natin ito. Joke lang pala yung settings kanina. Ito, show groups in grouping. Nakalimutan ko. Ayan. Click nyo lang po yan, yung maliit na parang tao. Ayan. So, ano nga po ulit yun? Remove groups. Grade 7 afternoon. So, ang kukuhanin din po natin ay yung pang grade 7 afternoon. Okay. I-click nyo po si grade 7 afternoon and then add. Ayan. So, andito na siya. Existing members, 1. Okay. Ayan po. So, back to groupings. Ayan. So, sa grade 7 afternoon, meron na rin siyang group ng grade 7 afternoon. Okay. So, sa grade 7 morning naman po, add din po natin siya. Ayan. Click din natin si grade 7 morning and then add. Ayan po. And then, back to groupings. Ayan. So, ngayon po, titignan po natin kung magre-reflect siya sa Moodle ng estudyante. Okay, so kanina meron po akong ginawa for afternoon class and then ngayon tatry naman po natin gawin for morning class. Okay, for example, balik po tayo sa sa Math 7 quarter 1. Ayan po. Ayan, grade 7 morning po pala yung ginawa ko. Okay, so edit ko lang po. Okay,
Siyempre po, di ba sa exam natin, ang ginagamit po natin yung quiz para meron siyang oras, di ba? So, nakadepende pa rin naman po sa inyo kung ano nyo, kung paano nyo gagamitin, kung saan nyo po i-embed yung exam nyo, lalo na po sa mga gumagamit ng Google Form. Ayan, so kayo na kung bahala kung saan nyo po i-embed, sa assignment ba. Ayan. So for me kasi, mas ginagamit ko yung quiz for exam para makita ko po kung anong oras sila nag-start and kung anong oras sila matatapos. Ayan. So click ko po muna siya. Ay, joke lang. Edit please. Wala pa pala. Hindi pa pala ako naglalagay ng may restriction ako. Edit settings. So ito po yung ano ko, ito po yung title ng exam natin, second pre-unit test, okay? So ayan. Kasi nga po sa quiz po ako naglagay, open times, and i-share ko na lang din po para po hindi para sa mga bago na teacher, ayan. Attempts allowed, 1 lang sa akin kasi pwedeng unlimited. So ibig sabihin pwedeng paulit-ulit nilang sagutan yung inyong quiz. Pero kaya po ang nilalagay ko ay 1 lang. Kasi po kahit na mag-log yung mga phone nila or sa laptop, I think hindi naman po mawawala yung oras. Dire-diretso pa rin. At ang pagkakaalam ko po, kapag hindi siya gumamit ng Google Form, sa Moodle lang po talaga nag-register ng question ng exam, hindi po mawawala yung mga sagot ng bata kasi ayan po, automatically submitted po yung kanilang mga exam, yung mga answers. Ayan po. And then, after that, wala naman na po akong ibang ginawa, kundi pupunta po kayo dito. Check this one, common module settings. Okay. And then, please click the visible groups. Meron po kasing tatlo yan. Meron po kasing tatlong category, no groups, separate groups, and then visible groups. So punta tayo sa visible groups. And then sa grouping natin, let's add grade 7 morning kasi grade 7 morning po yung nakalagay. And then, ayan. Kung mapapansin niyo po sa restrict access, automatic na po yan. Basta visible groups. Kapag po kasi separate groups to, pwede pong ang nandito po ay any group. So, kailangan niyo pa siyang ayusin. So, kapag naman, naka-visible groups naman po siya, dire-diretso na. So, hindi naman siya nagbago kasi nga hindi naman po ako nag-reload. Ayan, kanina pa po yan. Okay, so save and return to false. And then, mag-a-add pa po ako ng isa para makita niyo po from the start. So grade 7 morning po yan para makita natin yung difference nung mag-a-appear sa sa model ni Rico, sa model ng kapatid ko. Kasi siya sa kanya ko na lang i-open. Grade 7, so naglagay po ako ng activity, second pre-unit test. Ay, joke lang, bakit na nawawala? Second pre-unit test. Ayan. And then timing, sige wag na. Kayo na kung bala kung maglalagay kayo niyan. Basta ako naglalagay ako niyan ng oras, time limit. Ayan, mostly 1 hour and 15 minutes lang po yung sa akin. And then grade, attempts allowed is 1. And then, ayun, after po nung grade, dito na po ako sa common module settings, ayan. And then click po natin si visible groups. Ayan, so ito po yung umpisa. So add group or grouping. So lagay po natin is grade 7 afternoon. Kung titignan po natin dito, ayun, restrict pa rin pala. Akala ko okay na siya. Okay, so lagay natin grade 7 afternoon. Oh, sorry. Grade 7 afternoon. Parang nagbago. Okay, sige, okay na yun. Paki-check na lang din yung restrict access. Okay, so again, visible groups, pwede rin naman separate groups, yun akong bahala, pero mas maganda sana kung visible groups, and then grade 7 afternoon, and then grade 7. Dito po sa restrict access, dapat pareho po yung nandito at saka yung nandito. Okay, and then save and return.
Yan, andito na po siya. Ang nakalagay po sa akin, not available unless you belong to grade 7 morning. And then this one, not available unless you belong to grade 7. Ano ba nakalagay dito? Visible. Visible. Okay, so let's check po sa account ni Rico. Sa kapatid ko sa grade 7 kasi yung kapatid ko. Check ko lang. So, andito na po tayo kay Rico. So, hanapin natin yung sa kanya. Grade 7. Math 7. Yata siya na sasubmit ng ano sa po natin. Ayan. So, dito po, nag-appear sa kanya, not available unless you belong to grade 7 morning. Kahit na anong pindot niya dyan, hindi po niya mabubuksan. Kasi hindi ko naman po ni-restrict yung yung exam ko, di ba? Yung, hindi ko alam kung naka-restrict ba kung anong araw ba naka-schedule yung exam ko sa morning. Ayan. And then, dito naman po sa second pre-unit test, ayan, pwede niya pong maklik. No questions have been added yet kasi hindi naman pa ako nag-add kanina. Okay, so doon niyo naman po i-add yung yung sa saan ba to? Yung i-embed sa quiz ko kasi doon ko po ini-embed yung Google form ko. O kaya minsan hindi na ako nag-Google form, direct na po ako sa Moodle kasi nga para hindi hassle sa mga na nawawalan ng signal po. Ayan. So, yun lang po. I hope meron kayong naintindihan sa mga sinabi ko. Kapag may question na lang po kayo, siguro i-PM nyo na lang po ako. Okay lang naman po i-PM ako. Ayan. So, basta sasagot po ako basta wala akong klase. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless.